Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mahal namin Diyos. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok na naroon kami, ng mga puso, ng mga pamangkat sa inyo, sapagkat ikaw ang namamayani sa aming kalagitnaan ng pagkaulitan ng pamilya kita ni Pamilara ay kung kaalaman na siya ay nasa iyong mga kamay. Ay sila na dyan, maingatan mo mabuti. Salamat po, Panginoon, dahil gagawin mo ito ay hindi namin makakalimutan. Opo, lahat namin magkampan ngayon, anumang bahagi, Lord, na bahayag ngayon sa aming kalagitnaan. O God, kasihan mo, lahat higit ang iyong mga salita, na upang ito dakilang Diyos ay karagdagang magpaningas ng aming panindigay at tibay na paniniwala ko sa iyo. Yamang napapanahon na panahon na kami lalo pang magtibay sa pagsunod sa iyo. At sa mga pamilya, sa pamilya ito, Panginoon, Tita ni Pamilara, masilip mo, Panginoon, ang kalamangang puso at panampalataya na mayroong kahinang pagulupay-pay o God, naway doon ka sa bahagi niyan upang sila'y palakasin. At kami, Lord, sa masasama, mas pagsasaya sa iyo. Salamat po na maraming. Panginoon, na mayroong pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Na siyang unang magbibigay ng eulogy sa ating harapan. Ako po ang bunsong anak ni tatay. Sa akin po bilang isang anak, ang masasabi ko wala. Ang tatay ko ang pinaka the best sa amin. Wala na siyang katulad. Sapagkat nandun ang pagmamahal, nandun kami ninubog para maging sumunod sa Panginoon. Nandoon na kami ay dalhin niya sa tamang daan patungo sa Panginoon. At nakita ko sa tatay ko from the beginning na ako'y maliit pa, never siyang nagagalit. Nandun talaga yung humbleness niya. Kahit magkamali kami, kasalanan na namin, wala kang makikita magagalit, kundi papayuhan ka pa niya. Kaya sabi ko nga nung nalaman ko na wala siya, parang nasabi ko kasi, ang tatay ko ay kakampi ko. Siya talaga ang kakampi ko sa lahat ng panahon na kailangan ko sa problema, maging sa ministry namin, maging sa aming sambahayan, sa mga anak ko. Pag may problema po ako talagang, sinasabi ko kagad sa tatay ko, nandyan sa lahat ng oras, nasabihan sa akin, payuhan ako. Kaya
parang medyo nanghina ako nung malaman ko kasi hindi talaga, wala ako sa loob ng hospital nung siya ay mawala dahil kami nga ay nag-uusap ni ate that time. Pagsabi sa akin ng aking asawa na wala na si tatay, tuloy na sabi ko, wala na akong kakampi. But thank God, dahil alam ko nandiyan ang Diyos kasama ko. Nandiyan kayo, mga kamag-anak ko, mga uncles, nandiyan din ang ate ko. Nandiyan ang lahat ng pastor, alam namin mahal kami. At makakaya namin ito dahil sa inyong mga prayers. Ang tatay ko talaga ay sinabi ko nga, hindi ko talaga maubos maisip. Nasa mga anak niya ako ang magiging magpastor. Dahil sa hindi inaasahan, hindi ako nakapag-aral ng Bible school dahil na-in-love daw. So, napunta ako sa parang wala na akong maging pastor. So, thank God, dahil alam ko na may plano ang Diyos sa akin. At nagulat na lang ako na ako ay nasa ministry na. Na kahit ako hindi nakapagtapos, alam ko ginagamit ako ng Panginoon. At ang tatay ko talaga ang aking idolo na lumalakad na kahit anong hirap, kahit saan kami malistino, may hirap man o anuman, gutom man o anuman, sabi ko kaya ko yan kasi naranasan ko na yan sa tatay ko. At tatay ko, lagi kami iniiwan dahil sa ministry. Nagapasko kami lang, nandun siya sa ibang simbahan. Kaya sabi ko nga, the best siya sa talaga sa gawain ng Panginoon. Kaya aking pinipilit din, sabi ko nga sa ate ko, para ako ang iniwanan ng tatay ng maging isang lingkod o magpatuloy ng magpastor. Dahil sabi ko nga, si ate kasi ang in-expect ko, pero iba ang kanyang iba ang binigay ng Panginoon sa kanyang ministry. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil meron kaming tatay na napakabait, napakaunawain, na kahit mga anak may mga ginawa na walang kang makitang galit, kundi pagmamahal. Kaya ako'y nagpapasalamat sa aking tatay. Ang ikinalungkot ko lang kasi, before na nangyari sa kanya ito, marami siyang naging plano para sa aking ministry. Nandoon, kaya nung siya nawala, sabi ko, Tay, paano na? Paano na yung mga plano natin? Alam ko na hindi ako iwanan ng Panginoon dahil ang desire ko kasi, ang goal ko, ang laman kasi ng aking puso, kung ano yung gusto ng tatay sa ministry, yung mag-plant ng church, gawa ng church. Lumaki kasi ako kasama sa pagbibuilding, pagtatayo ng mga building. Kung dumating sa isang destino, para kailangan itatayo ko ang isang iglesia. Kaya sabi ko nga sa kanya, itong aking ministry ngayon sa San Nicolas, December, nasa amin siya, nandoon, pinag-pray na kami, pinag-pray lahat ang aming mga plano. At sabi niya, by May, itatayo natin ang iglesia ng San Nicolas. Nagtaka ako, May. Talagang nandun yung power niya, inangkin niya yun. Tapos yung nawala na, sabi ko, Tay, paano kayo, May? Paano ko na maitayo? Sabi ko, ikaw lang ang aking kakampi. But thank God, dahil alam ko na yung sinabi niya ay isang hamon, isang challenge sa akin bilang isang anak na susunod sa kanyang yapak. Sabi ko nga, sa hirap at sa ginawa, anong hirap sa ministry, hindi ako susuko dahil nakita ko sa tatay ko, hindi din siya nag-surrender. Kaya ipag-pray kami, lalo na ako, dahil dumarating din talaga sa akin ang panghihina, but I know God is with me. Kasama ko ang Diyos. Kaya tayo, mahal ka namin, hindi ka namin malilimutan. At salamat sa iyong pag-aruga, salamat sa pagmamahal, salamat sa pag-akay sa amin na kami ay tumayo at lumakad sa tamang daan patungo sa kaharian ng Panginoon. Yun lang pa aking masasabi. Ako ni Manong Popo sa anak ni Manong Maing at ni Manang Nino Kamilala. Kahit sino po sa inyo, si Archie,
kay tatay, kay lolo, na siya nag-give advice sa amin sa Canada. Minsan dito rin na don't give up on things that you will want, and na just pray to God lagi that He will guide you in everything. And nagpapasalamat ako kay Lola dahil siya yung maraming nandiyan para sa akin na minsan yung ibang tao walang doon. At ano, nagpapasalamat din. In behalf of the Maing Familana family, kami po una sa lahat ay nagpapasalamat sa inyo po. Pagsama sa amin sa inyo po na almost 11 days. Ang pagbibigay para nga sa buhay ng aming po lolo. Salamat sapagkat yung ito po ay nanggaling pa sa malalayong lugar. Uy, dapat sanang naining ay na. Salamat po sapagkat hanggang sa huling pagkakataon na narito yung Sanang nining. katawan, lupang katawan ng aming lolo ay nakis. Dapat ay na sila. Alam namin na kayo rin ay nakabot ng kanyang pong pagpapagaan during his earthly days. At sa aming pamilya kami nagpapasalamat higit sa lahat. Una, sapagkat kami po ay pinalaki sa isang Kristiyano pamilya. Salamat sapagkat meron pong katiyakang buhay na ibinigay sa amin. And the challenge in serving God ay inilagay din sa aming mga puso at isipan. Katulad po ng sinabi ni Joshua sa aklat ng Ginoon, that we will serve the Lord in spite of everything that might happen along the way. Yung nakita namin pagpupunyagi ng aming pong lolo, napakaraming challenges and struggle yung kanya pong hinarap. And thank God sapagkat siya po yung naging nananagumpay. Yun din yung aming hangarin na hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Or dumating yung punto na kami rin ay tumago sa ganitong sitwasyon. Mananahan kami. Mananatili kami sa kamay ng ating Panginoon. Alam namin, yun yung greatest gift you have given us as your family members. And we will continue the legacy of serving God and ministering unto people sa iba't ibang sitwasyon at sa iba't ibang pagkakataon. Sapagkat alam namin na isang kagalakan din kay Lolo sapagkat ang aming ama ay naunang napunta, nakabalik sa kanya kung malilikha. At ang tangi ko po may babalik sa lahat ng narito ngayong umaga. Punta po sa Ochongan, sa Romblon, Aklan District Youth Congregation sa kanila pong sasagawang 50th camping sa taong ito. That was the last encounter I had with my lolo. Nung ako po'y kinausap ni Pastor Jonathan Vizca to ask Lolo if he could write a letter, if he could give a message for them because they'll be making a paper about the 50th holding of camping which Lolo started according to Dr. Perez last night. At doon po sa kaniyang sinulat na mensahe, reach the peak of God's goal in your life. Alam ko hindi lamang yun sa Udyoman, sa Romblon, Aklan District Young People, pati sa amin bilang kanyang mga kapamilya at sa lahat po ng narito. I do believe that is the same message you wanted to give us. Higit po sa lahat, salamat sa Panginoon sapagkat alam namin ang bagay na ito ay isang pagpapala sa amin. Lo, once again, congratulations. Alam namin, naging mabuti kang ehemplo sa amin at sa lahat po ng narito. Muli maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Masasabi ko lang po ay nagpapasalamat ako sa aking lolo kasi si nanay at si lolo ang parang naging ama ko, amatin ako nung time na ang family namin ay may problema. Isa sa pinasalamatan ko sa kanya ay mula bata, ako may isang pribilehiyo para sa akin bilang apo na isama niya ako sa kanyang misyon para mag-reach out sa lahat ng mga misyon niya sa buhay gaya ng pagpapatay ng mga churches. Ang isang bagay na miss ko sa kanya ay every time na binangyayari sa akin, nagkakasakit ako mula ng bata hanggang kahit na may asawa ko. Lord, ngayon katabi ko na si Jesus at saka si Papa. Ano ba nung mangyari sa akin? Iparamdam mo pa rin sa akin na dyan ka. Alam ko lagi mo kami gagabayan pati aking mga anak ko. Yan lang po. Pamilya po ng Paigaw, Roberto at sa Pamilara. Ako po si Mike. Ang tinatawag po nila na Popo Junior. Kasi nung maliit po ako, nung gupit po ni Lolo, siya yung gupit ko. Kaya akala nila, isa ko sa mga menopause nila. So, masabi ko po kay Lolo ay isa po sa pinakamasipag na pastor na nakilala ko po na kahit ganyan po siya katanda na hindi niya inisip yung hirap, yung layo, bako-bako o ano man bundok man katahakin. Kasi lagi sabi ni Lolo, pag sa ministry nga lahat talaga gagawin mo. Lahat sasacrifice mo, kahit family sila sacrifice ni Lolo. Hindi natin nakita na naging malungkot siya o may kulang sa ginawa niya. Masaya siya sa ginawa niya, masaya siya doon sa lahat ng pagkakataon na bigay sa kanya ng Panginoon para mabuhay at para ipangarap ko yung salita ng Diyos. Maging sa amin po ng mga apo niya, hindi po siya nagkulang sa amin. Sobra-sobra pangako yung lahat ng payo niya. Yung pinakita lang sa kanya hindi po siya yung lolo namin na pag nagalit yung parang mananakit. Physically. Hindi siya ganun. More on salita lang. Pag salita pa lang yun, talagang luluha ka na Kung yun yung sa palo, umiiyak ka. Pero kay Lolo hindi. Salita pa lang, umiiyak ka na sa kanya. Kasi dala-dala ang lagi Biblia. Parang gano'n. Lahat ang sabi niya sa aming mga apo, base sa Biblia niya. Na binabasa. Wala sa sinasabi sa amin na yung parang wala, opinion lang ni Lolo. Gano'n po. Lahat base sa Biblia. Kaya doon po kami, masaya po ako kay Lolo kasi isa po ako sa lumaki na apo. Kay Lolo nung pinaaral niya po ako ng elementary, sa kanya na po ako tumira. Almost 3 years po ako na tumira kay Lolo. Then nung high school po, yun lang nga po, sa huling pagkakataon ni Lolo na nandito siya, nahiyak pa sa akin si Lolo kasi lagi si Lolo nasa dagat. Yan. Ang kwento yan, si Lolo kasi po, lagi sa dagat para basahin yung kanyang paa para dun sa gamot. Parang nakatulong sa kanya yun pamagana. Na lahat po ng apo ni Lolo, hindi niya nakakalimutan talaga. Hanggang sa huling sandali niya. Kaya yung mamatay si Lolo, wala ako Kasi galing ako sa playa, nagbiyahe pa ako nun So nalaman ko na lang na wala si Lolo. So yun, pinasya lang si Lolo sa ospital. At nung nakita ko si Lolo sa ospital, paano lang natutulog? Yun lang talaga. Kaya sabi ko, ang swerte din ni Lolo, yung kamatayan po niya, hindi siya naghirap. Hindi tulad ng iba na gumastos pa ng kung ano-ano, ngayon may mga operasyon pa nangyayari. Kay Lolo, hindi. Kaya napakapalad po ni Lolo, nung namatay siya, napakapalad niya, walang kahirap-hirap. Magandang umaga po sa
Pasensya na po kayo mga kung masyado sa sama hindi masyado maramdamin ano to. Dahil sa lahat kasi ng anak ni mama ko yung pagsisigawan na maganda ang damdamin ba? Na nasasaktan. Kaya ano eh, kaya yung hindi po yung time na magiging katuwa ako ng asawa ko. Tapos simula po nung talagang sila sa buhay ko yun na pinapanalaya ko sa Panginoon, Lord, sana po maging katulad ako ng lolo ko na kasi sa mga asawa po ni Mama, ni Papa, hindi ko alam kung sino ang mga pastor sa amin. Para sa puso ko. At ngayon nga, minsan nga, tinanong ang asawa ko, sabi niya, Daddy, mag-preach ka naman minsan. Nag-preach naman ako, gabi nga lang. Kasi naiiyak ako eh, alam naman nila mama, talagang pag sa karamihan, dito talaga ako hindi ba ako yung katulad na ginagawa nila, pwede yan dati, talagang nag-preach sila, mahulog sila mangalan, pero sa araw-araw kasi ni mama, ko lang po yung napakamahiyain. At isang bagay po ang aking salamat dahil nakaabot po ako ng 3 taon na kung saan ay na-meet ko si Lolo. And ang namimiss po namin sa kanya, tuwing uuwi po kami ng Oriental, hindi po nawawala o hindi po lumilipas yung time na bago kami umuwi ay nandoon po yung panalangin na mahaba. Talagang Pasalamat ako higit sa lahat sa Diyos. Kasi si Lolo, nung mawala siya, is hindi siya nangangamba. Na yun yung lubos kong ipinag-pray kay Lord. Na kasi alam naman natin na konting worry lang nakakapag-business na yun kay Lord. Pero during the time na nawala si Lolo, hindi ko iniisip na doon nasaktan ako kasi it's really hard na iniisip ko kinabukasan, wala akong masabihan ng good morning. At tulad ng usual na ginagawa talaga namin. Pero, on the other hand, lubos talaga ako pasalamat kay Lord. Kasi, yung comfort niya na nandoon, talagang hindi natutulang. Kasi, nakita ko nga akin naman talaga yung comfort ni Lord. Kasi, sabi niya at Irene, napansin din namin sa pamilya namin na pag may namamaalam, hindi gaano hysterical. Yung nag-aalaga ngayon, though sinasabi nila na bakit hindi pa ako naghahanap ng trabaho. Kung minsan, there comes a time that parang nasi-shaky naman ako dun sa mga, hindi naman na-hurt, pero una po sa lahat, humingi po ako ng paumanhin. Sa huling araw po ni Lolo ng kanyang burol, doon na po kami nakapunta, kasama po ang aking pamilya. At magpagayon pa man, si Lolo na laging naging maunawain sa akin at sa aking pamilya ay naunawaan ko na maunawaan din po niya ako. Sa umaga po ito, kami po ay nagpapasalamat una sa inyong lahat, lalo po sa aming mga kamag-anak at mga miyembro ng Foursquare at Allied Ministries na nagbigay po ng panahon at hindi po talaga iniwan si Lolo. Simula nung siya nagsimula sa paglilingkod, ang aming mga pamilya dito sa San pamuna nila Tita Ro, Tita Esther, Lola Tage, Uncle Renato, pamilya ni Tita Ro na came all the way. Si Lolo po, every time na he comes home, he always find time na mag-meet kami sa Manila, sa Parañaque, sa Taguig. Pinupuntahan ko po dahil nga po sa talagang bibira lang po kami pagkakataon magkita. At
Napakabait nga po ni Lolo. Tuwing nagkikita ko, binibigyan po niya akong allowance. Pati po yung allowance si Tita Ruth, pinapadala po niya. Tita Ruth, salamat po. Yung pa-birthday, pang-gift sa school. Kasi po, working student ako. Tama po yung sinabi ni Bon na ang isang legacy ni Lolo sa aming pamilya ay yung Word of God, tsaka yung salvation. Dahil lahat po kami talaga ay maabot sa murang edad, nakilala ang Panginoon dahil sa Kanya. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Naging maagamang kinuha ang aking ama, si Ismael Sr. Sa aking palagay, ay katulad po ni Lolo, they live their life meaningfully for the glory of God and for the good of their respective families. Wala po. Before pa siya mamatay, ay nasabi ko na. Kasi ako rin po ay pastor, manggagawa at madalas magsalita sa mga okasyon na katulad nito. At madalas kong mapakinggan sa mga naiiwan na saka lang nila sinasabi kung patay na yung tao. So tayo may magbibigay ng commendation. Dapat yung naririnig pa. Habang buhay pa, yung ating binibigyan ng parangal. Hirap na akong huminga. At sabi ko sa kanya, Tay, wala po akong magagawa, naka-oxygen ka. Kalalabas lang ni Doktora Poblasyon, kasama si Nini Esther, inasikaso ang iyong mga resita at gamot. Ang tanging magagawa po tayo ay manalangin tayo. Nung nagpipray po kami ni Tatay, panay ang praising niya, sabi niya, Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Nung nanalangin po ako ng tuloy-tuloy, nung nagtighay siya una, mahina lang, tuloy pa rin ang Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Nagdighay po siya ng pangalawa, doon po ako kinabahan. Ganun pa rin praising. So ako'y nag-i-expect, maliban doon sa praise the Lord, Hallelujah, glory to God. Mayroon talaga siyang sasabihin. Nung ako po'y nag-email, sabi niya, huling narinig ko sa kanya, glory to God. Doon ko po lumabas, dala akong tumakbo doon sa station ng mga nurse. Nandun si doktora, nandun ang aking may bahay. Sabi ko, dali, si Tatay, iba na ang kalagayan. Nung pagpasok po ni Doktora Poblasyon, kanila pong pinamp yung heart ni Tatay, pero sige ang monitor, may heartbeat pa rin. At after 5 minutes, Doktora Poblasyon declared, Tatay Pamilara, pass away. At kitang-kita ko doon ako sa tabi. At doon na ako pong bihira akong umiyak. Subalit that time, hindi ko napigil ang pag-iyak at nakita na ako ni Mama sa labas na umiyak. Sabi ko, bakit? Sabi sa pagkataong ito po ay aking masasabi sa inyo lahat na ang kakahilahin dito sa ating harapan ay panganay ng aking ama. Sinabi ko na panganay dahil noong maliit pa sila ay ulila na sa kanilang ama at ina. Dahil sa walang mag-aaruga sa kanila, dahil sa mga lapsan pa, ay kinuha ng aking nanay para siya ang palaki sa kanila. Dalawa sila magkakapatid. Yung isa ay napunta doon sa Mayha.
sa ina ng Makabinta na siya rin ay ang nanay noon ay Pamilara. Kaya sa ano yung mga ginawa ng aking kapatid, kapamilya, kapuso at kaibigan. Dahil pag ako nagkaroon ng problema, malaya ako makapagsalita sa kanya at aking sinasabi sa kanya kung ano yung aking mga problema. Kaya sa maraming mga gabi na pagpaparangal sa kanya ay halos pabalik-balik lamang yung mga sinasabi ng mga anak sa salita maging pastor o mga kaibigan. Kaya isa lamang ang aking masasabi sa aking kapatid na ito ay yung kanyang katapatan. Hindi lamang siya matapat sa kanyang ministeryo, kundi matapat din siya sa pamilya ng Pamilara na kanyang linakihan. Ako ay nabibilang sa unang hanay ng mga pinsan, first cousins. Si Manong po ay pinaka-panganay sa magpipinsan. Sunod si Manong Erving. Si Manong po ay 87, si Manong Erving siguro 78. At ako ay 72. Nagkasama kami ni Manong Popo noong 1945 kasi pareho kami pinanganak sa Barangay Paniki, Jungan, Romblon. Kaya itong taong ito ay magang nahulila sa kanilang tatay at nanay. Kaya sila ay punta pa rito sa mga kamag-anak, pero itong si Manong Popo ay talagang doon nakatira na papadansoy sa tatay ni Manong Erving. Pero pag nagpupunta ito sa Paniki, tumutulong sa mga gawain na pampalayan. Nalaman ko na lang na ito bilang mga binata ay nagsapalaran sa Maynila hanggang sila na-empleyo sa Yellow Taxi. Kasama din si Manong Erving. At ngayon po, sa mga araw, pag ikaw ay galing Maynila, pag magarating ka sa galing bakasyon, papunta sa probinsya, ay iba ang pagtingin sa iyo. Pero nung mga huling pagpupunta nila, pagbibisita sa Paniki, sa aming lula, may dala na siyang kasama na ang kanyang unang naging asawa, si Ate Ellen, na ang apelido ay Sabado sapagkat siya ay Domingo. Kung itong mga bagay na ito ay nais natin, na tayo rin pagdating ng panahon ay bigyan tayo ng mga ganong parangal at hindi natin nagagawa, don't die. Huwag mo nang mamatay. Gawin muna yung dapat gawin na kabutihan para sa pagpaparangal. Pero may paalaala kagabi, naka-schedule na tayo. May appointed time na tayo. You can request postponement. Ito nangyari kay Hezekiah na nung siya ay nagkasakit na nagkakasakit na para sa kamatayan, ay binigyan pa ng pagkakataon ng Diyos 15 years na siya ay dinugtong pa ang kanyang buhay hanggang 15 years. But till we met again in that grand reunion, in that great beyond. God bless you. It's not an easy road we are traveling
us joy every no, it's not an easy road. No, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every road. It's not an easy road. There are trials and troubles, and many are the dangers we meet. But Jesus guards and keeps us. That's nothing can harm us, and smooths the rugged path for our feet. No, it's not an easy road. No, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens the Ito po ay isang paboritong kanta ng father ko. Nung siya ay sa ministry. Every time na kami nag-devotion, aming kinakanta to, and one of his favorite song to is Near to the Heart of God. At ngayon, siya ay kapiling ng aming Panginoon Diyos. Salamat. Amen. Mga apo, ang kamag-anak ng tatay, mga nung nag-aaral na ako sa Bible School, lagi niya akong dinadalaw. Dahil ako walang support sa aking parents, naging working students po ako. Every time na si tatay nagdalaw, mayroon nang binibigay. Kaya parang tatay ko na rin siya ng time na yun. Nung ako yung naging worker sa Bible School at naging administrator for many years, laging sumusulat yan sa akin. At laging nagpapadala ng tulong darating sa mga anak ng pastors na nag-aaral sa Bible School. Siya, full support yan. Kahit nung mahuling kasi nag-lead siya ng Bible study sa Canada. Sabi niya, hirap din ako. Pero ang puso ko ay tumulong. Kundi ako ng 2010, invite namin siyang speaker sa aming graduation. Binibigyan ko siya ng honorarium, hindi niya tinanggap. Tulong na lang niya sa Bible School. Kung binabasa ko ang history ng Foursquare Bible College, sa Jungan Foursquare Bible College, at nagsisharing kami open times kung sa Jungan siya. Sabi niya sa akin, nung ginawa pa itong Bible School, ang mga kahoy ay galing Mindoro at Sibuyan. Isang buwan ang bantay namin ni nanay. Diyan sa tabi ng dagat, kasi baka nakawin ng kahoy. Doon sila natutulog sa tabi ng mga tusong. Mga kahoy na gagamitin sa Bible School. At habang po ako nakikinig sa mga tribute, hindi ko po mapigilan ang luha. Dahil si tatay ay aking model sa ministry. Patuloy pa akong maglilingkod hanggang sa dulo ng aking buhay. Nasabi ko yan sa Panginoon. So at this point, we would like to present this posthumous award mula sa Ojungan Foursquare Bible College. Tinatawagan ko ang aking kasama sa Bible School. We are 3 from Ojungan, Ma'am Makikyang, Andrew Chaga, Pastor Andrew, our academic
Dahil po dito sa aming posthumous award. Ujungan Foursquare Bible College, Puktoy Ujungan Romblon. The College Council, faculty and staff, and the student body presents this posthumous award to the late Reverend Domingo M. Familara in loving memory and recognition as the founder of Ujungan Foursquare Bible College, having passionately done great contributions for the development of this institution and whose services for this college will be missed. Awarded posthumously this 8th day of February in the year of our Lord 2013 at Foursquare Gospel Church, Soldividian, San Jose, Occidental Mindoro. Signed by myself, the college director. 9. Maraming salamat sa inyong contribution sa ating Foursquare Bible College. Kung gaano karami ang mga pastors dito sa Occidental at Oriental at sa ibang dako ng Pilipinas at ang ibang bansa pa. At Bicol, Luzon, is because of the legacy na binigay ni Tatay sa Ujungan, sa kanyang vision na magkaroon ng Bible school sa ating district, sa aming district sa Romblon, Aklan. Tunay na hindi namin makalimutan ito. Part ng history ng Bible school ng Ujungan ang ginawa ni Tatay, ninyo ni Nanay, ninyo Nay, at ng buong pamilya. Pagpalain kayo ng Panginoon. Buong puso namin binibigay po ito sa inyo. Nagkaunti po kami regalo sa inyo. Si Tatay, sabi ko nga ayaw niya na magkaroon ng kaming gift sa kanya. Laging ang puso niya kung anong ibigay sa Bible school. Pero mula yan sa aming puso. Pagpalain kami. Salamat tayo sa pag-agree. It's now public. Ang ating tagapagsalita ay nagmula sa Limon Norte, Looc, Romblon. Nakilala ko siya nung mga high school pa kami dahil kami nagkikita sa camps. Naging kalaban ko sa Bible quiz, sa Bible drills, at sa iba pang mga competition sa camps doon sa Patuo o Ujungan Romblon na tinatag ng aking pinsan. Nagkita kami ulit. Finally, 1973 sa isang camp din sa Maki, Santa Fe, Romblon. By the way, nung kami nasa Patuo, sabay kami binaptize in water ni Pastor Familara. Noong 1973, graduate na kami ng high school. Sabay din kami tumugon na mag-aral sa Foursquare Bible College. Pareho kaming napunta sa Bible College, pareho kaming self-supporting students, at kami ay nagtutulungan. 1975, nagkasama kami sa isang church na pinayuner niya. Nagturo kami ng Vacation Bible School. Noong 1976, Bachelor of Theology. 1986, nag-graduate siya sa School of Evangelism, School for Evangelists, sa Dr. Billy Graham sa Netherlands, sa Europe. From 1976 hanggang sa ngayon, nakapag-pioneer siya ng 18 churches, kaya isa siyang church planter. Naging radio broadcaster sa DCMA, yun ay isang Christian program ang kanyang dinadala doon. Naging district superintendent siya for 24 years ng ating Church of the Foursquare Gospel in the Philippines, doon sa Luzon. Naging board member din siya ng PMA or Philippine Mission Association. Naging board member ng League of Philippine Evangelists. Naging board member ng Asian Mission Association na nakabase sa South Korea. Kaya siya ay well-traveled.
Siya ang founder ng National Association of Foursquare Evangelists in the Philippines. Siya ang chairman ng NAFE or National Association of Foursquare Evangelists sa Southwest Luzon District. Siya ay isang consultant ng Bureau of Immigration sa spiritual matters. Siya ay spiritual advisor ng High-Tech International Communication sa Green Hills, San Juan, Metro Manila. At siya ay naging national chairman ng NAFE or National Association of Foursquare Evangelists. Kasalukuyan siya ang presidente ng Faith Triumphant Ministries. Sa kasalukuyan, siya ang pastor ng Faith Foursquare Gospel Church doon sa Sampaloc, Manila. At siya rin ay faculty and staff ng Harvest Ministries sa Netherlands, Europe. Mga kamanggagawa ko, mga kaibigan, mga kamag-anak, isang karangalan na ipakilala sa inyo ang aking naging kalaban, naging kaklase, at kaibigan, si Pastor Giovanni Murphy Gregorio. At bago siya magsalita, tatawagin ko yung nakapag-practice na ng No One Ever Cared for Me Like Jesus. I would love to tell you what I think of Jesus. Since I found in him a friend so strong and true, I will tell you how he changed my life completely. It is something that no other friend will do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. Every day he comes to me when you wash your eyes. More and more I understand his words of love. But I never know just why he came to save me. Till someday I see his blessed face above. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for Ayan po yung ating topic ngayon, the new heaven. Saan po patutungo ang mga believers? We can assure that we will go to heaven. How will we go to heaven? May hallelujah hands. Hallelujah. So very popular verse. Mayroon po tinanong po aklat po ito, the book of Revelation. Chapter 21, our theme is about heaven. Kaya kukunin ko na isang verse lamang. Wala na po tayo panahon. So, gagawin po natin ay isang talata na lang po ang ating kukunin. But there's important points to consider about what is heaven. Chapter 21 and verse 2 said, And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God, out of heaven, prepared as bride adorned for her husband. Verse 4, And God shall rip away all thirst from your eyes, and there shall be no more death, neither sorrow and crying, neither shall any be any more in pain, for the former things are passed away. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong paksa ay tungkol sa langit, the new heaven. Praise the Lord. All things in our introduction, all things made new, and God shall rip away every thirst in our eyes. Hallelujah! Sa langit po, wala nang luwa. Di na tayo po iyak sa langit. Wala nang kahirapan sa langit. Wala nang gutom sa langit. Wala nang anumang sakit nating madarama. All things are passed away, and behold, things becoming new. Hallelujah.
What is heaven? Okay? Number one, heaven is a place of God. Ito po ay tahanan ng Panginoon. Isang karangalan ng mga manggagawa, mga anak ng Diyos. Tayo patungo sa tahanan ng Diyos. Number two, heaven is the place of God's full of glory. Ang kanyang tahanan ay tahanang puspus ng kanyang kalwalatian. Number three, heaven is the home of the righteous, believing good Christian. Ang langit po ay tahanan ng mga righteous. Now, ano ibig sabihin ng righteous? After you become Christian, you are declared to be righteous. Yan po ang righteousness. Praise the Lord. After you receive Jesus Christ as your own personal Savior and you are faithful to serve Him, you are declared righteous. Para sa Panginoon. Hallelujah. Number four, heaven is the future home of all believers. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ang tahanan natin ay nakakatiyak tayo na ang tahanan natin ay maganda. Amen? Lakasan natin namin. Ang tahanan po na pinakamaganda. Hallelujah. Roman number 1, the characteristic of heaven. Ano ang katangian ng langit? Alright? Facts about the New Jerusalem. Ano ang kasaysayan at anong naroon sa New Jerusalem? A, the street of the city. Ano ang sukat ng sugat na ito? Okay, nakita natin yan. Four square. Revelation 21, verse 16. Ang sukat po ay four square. Okay, sino po mga four square po dito? Palitas po kamay. Yung product of four square. Yung tinangkas yung four square yun. Okay. How many are four square yun? May ano your hand? Place your hands. Alright. So, ang tahanan po natin ay square. Four square. G-A-L. Whatever Christian of believers siya, pupunta sa four square city. Not in four square church, but four square city. Four square church dito sa lupa. Four square city sa heaven yan. All Christians will go to four square city. Hallelujah! Okay. Letter B, the size of the city. Ano ang sukat ng sukat nito? 12,000 furlongs. One furlong equivalent to 1,400 miles long. Imagine mo yan? Niresearch ko ng tuto bago ko po i-mensahe ngayon sa mga pastor sa kaligitnaan. 1,400 miles long, high and wide. A place in America from New York to Denver, Colorado, and Canada to Florida. Yan po ang measurement. Estimate po yan. No. Pupunta tayo sa hindi mo na haba na mensahe. Okay, the earth has approximately 120 square miles of water surface and 60 million square miles of land surface. And one multiplies to 1,400 by 1,400 dimension of the New Jerusalem. It arrives the 2 cubic miles of the city, stretching figuring of 2 billion to 7 million. Yan po ang sukat ng New Jerusalem. Hallelujah! Amen. Alright, after that, it has been estimated that approximately 40 billion people have lived in our planet since the creation of Adam. 40 billion people. At ano? Ilan doon ang Kristiyano? Ilan doon ang na-reach out natin? At sila'y maagaw sa apoy ng kakapangyarihan, sa apoy ng kadiliman. That's why pastors, leaders, we need to reach out, catch them on the fire. Praise God for our fire of faith. Marami na sa among president, ang reward ay natanggap niya na ngayon. Who will dwell in that shining city? Sino ang titira sa syudad na yan? Who? Sino? Number 1. Sa langit, kasama natin ang mga anghel ng Diyos. Hallelujah! Wala nang sakit. Masaya. Amen? Wala nang consumption sa langit. Wala nang trouble. Maaari ngayon, we don't know, someday tomorrow, God will sound His trumpet, and everyone shall rise. Hallelujah! And we shall see Him in the air. Praise God. Number 4. Say, lahat na nandito ngayon sa
necrological service ng aking tatay. Sa mga hindi nakakilala sa akin dahil sa napalayo na din ako for almost 23 years, ako po si Ruth Familiar. Ang tatay ko po ay si Reverend Domingo Familiar. Nag-asawa po ako, ang apelido ng asawa ko ay Luna. Pero hindi ko siya kineri. Ako pa rin po ay si Ruth Familiar. Ayaw ko mawala ang pangalan ng tatay sa akin. Tatay spent his life serving the Lord. Na even though kami iniiwan niya para punta sa mga churches, ang kanyang really vision at ang kanyang legacy ay ang mag-service sa Panginoon. But aside from that, ayaw niya magpa-opera. Sabi niya sa cardiologist and surgeon, I don't want to go for surgery. Ang aking buhay ay tinalaga ko na sa Panginoon. Anytime na ako'y kunin niya, I'm ready. Kahit ang mga doktor namamahal sa mga sinasabi ng tatay. Sabi nga, we can do anything kung ayaw mo ng tatay mo. Kaya sabi ko, kahit maintenance meds na lang, para lang for comfort and everything. And that has been for about 5 years. Tinaningan siya ng doktor na without the surgery, he will live for 5 to 7 years. But with the aortic valve aneurysm, once yung valve na yun nag-rupture, sinabi ng cardiologist, that will be the end of tatay. At ako'y nagpapasalamat na nangyari yun, na nung nag-rupture ng valve na yun, ay nandito siya sa Pilipinas. Kasi ang gusto niya, pag siya ay kinuha ng Lord, ay dito siya sa Pilipinas sa mga pamilya niya. And I hope that all the pastors na nadala niya sa Panginoon ay tuloy kayong humawak at mag-porsigis sa inyong calling sa pagsaservisyo sa Panginoon. Amen. God bless you all. Sa piling ng Diyos na mayaman.
dumarating sa buhay ng iyong mga anak. Subalit ito'y hindi magtatagal, sapagkat ang kagalakan at kapayapaan ang maghahari sa kanilang mga puso, na ito'y kaloob ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, sa ngayong umaga, lumalapit po ako sa iyo, dakilang Diyos, at humihiling na patuloy mong iunat ang iyong makapangyarihang kamay sa sa pamilya ni Tatay Pamilara, kay Nanay, kay Sammy, at sa iba pang mga anak, Panginoon, kay Manang Rod at kay Esther, dakilang Diyos, kasama ang kanyang mga apo. Panginoon, sa ngayong umaga, dakilang Diyos, patuloy mong gabayan at patuloy na bigyan ng kapanatagan ang kanilang mga puso, na laging manatili sa kanilang isipan na si Tatay Pamilara ay mayroong gantimpalang tinatanggap sa iyo, dakilang Diyos, sapagkat siya'y tapat mong lingkod at tinapos niya ang gawain, Panginoon, bilang iyong tinawag. Kaya ngayong tanghali, Panginoon, patuloy mong bigyan ng kagalakan at lalo higit, Panginoon, laging gagabayan sa tamang landas, Panginoon, ang kanyang pamilya para masundan ang yapak ng aming tatay na kung saan ito'y tutungo sa iyong kaharian. Tabi-tabi po! Ako'y ating tinatanaw at doon tayo'y hinintay ng ating amang mapagmahal. Bayan ng Maynilad, magkakapingan tayo noon. Bayan awit natin ay dinumpay sa tamis ng pagsasamahan, ang papuri at halingaw. Then also is asleep in Jesus will bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are slept. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise. Then which were alive and remain shall put up together to meet the Lord on the air. And great expectation that someday we will meet Him on the air. That's our great joy. Kaya po, ang buhay natin ay mayroong katapusan. Datapot sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Praise God, my beloved brothers. May the God of peace and the God of joy, may the oil of gladness be upon us. In His name we are blessed. Amen. Hallelujah. Faith, Father of faith, in the name of Jesus Christ our Lord. Lord, we thank Thee for His life in Jesus' name. The joy of rejoicing, and thousands of angels rejoicing because of His labor. For His labor is not in vain. In Jesus' name we pray. Amen. Anong una? Ibaba mo lang dyan. Sige. Anong una, ulo? Ulo. Ulo. Oh, yan. Sige. Ulo.